Breaking news! Yari na! Walang kawala lahat sa Kongreso. Kasinungalingan ni Ace Barbers binasag na. Ayan. Ito na naman tayo. At syempre, ang balitang ito ay nagmula kay Pinas News Insider. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos na patuloy na idiin at tila patawag pa raw. Nagsama-sama na, nagkampi-kampihan pa sila no? Ang sarap nilang pagmasdan, no? Parang ayan yung yung sa portrait, yung The Last Supper. Oh, kita mo. Nagsama-sama sila! Nagkampi-kampihan na sila! Ang tatanda nyo na! Di umano ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa kinakasang Quadcom ng House of Representatives. Kumakangiti si si Mati ni Idol Dan. Laman ng TikToks. Umano'y tinatagong pagkabalimbing ni Ace Barbers. Binasag na ng taong bayan at muling binuhay sa mundo ng social media. Ang pahayag noon ni Ace Barbers. Ako dati pinapanood ko yung pelikula ng pinanood ko yung kay Philip Salvador, yung Barbers. Ano ba yung tatay niya? Tatay niya ba yun o siya yun? Diba? Yung Barbers. Parang naging malayo yung prinsipyo ni Barbers. Yung Barbers na napapanood ko, parang ngayon nag-iba na yung Barbers. Parang naging kwentong Barbers na lang. Kwentong barbero. Sa kampanya kontra droga ng dating administrasyong Duterte na siyang tila laking sampal naman ng katotohanan sa mga ilang kongresista na di umano'y pilit na idinadawit ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like. Busy sa kakatik si Kong Dan. Sinasabi niya siguro, hello Cassie, kumain ka na. What are you doing now? I'm here in the Congress. I investigate Duterte. Kain ka na ha. Huwag ka papagutom. Subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang buong paliwanag at tila harapang sinupalpal ni PH Update itong si Representative Ace Barbers at tila pinamukha kung papaano niya sinuportahan noon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dati sinusuportahan ni Ace Barbers yung war on drugs ni FPRRD. Todo puri pa nga siya nun eh. Diba? Talagang todo puri siya. Pero ngayon, what happened? Ano yan? Sunod-sunuran? Kaya nga kanina yung pinakita parang yung yung sa portrait ng The Last Supper. No? Tapos si Tambi siguro pako nyo sa krus. Pako nyo sa krus si Tambi nakabaliktad. O kaya, yung pako sa ulo, sa noo. Yung kanina, sila yung mga 12 disciples. Tapos si Tambi yung ayokong banggitin. Dahil hindi naman siya magiging ganun. Pero pagpalagay natin parang ganun, pero iba siya. Tapos ipapako siya. Hindi siya dito papako, hindi dito. Sa noo.
Yung pako, ganyan kakapal. Sa lipondo, pak! Kung saan kanya pang ipinagmamalaki ang kampanya kontra sa ipinagbabawal na gamot na ngayon tila bumaliktad na sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang komento at reaksyon ng magaling na political commentator at solid DDS vlogger na si PH Update. Matapang yan. Grabe ho talaga tong si Ace Barbers. Ayan, syempre bago natin simulan, nais ko nga po palang magbigay ng credits dito kay PH Update. Ayan, syempre mapapanood natin. Bibigyan din natin ng reaksyon kung ano yung mga sasabihin niya dito. Ayan, credits po sa inyo, sir, at suportahan nyo din ang kanyang YouTube channel. Noong una ho, ang banat ho nitong si Barbers, war on drugs ng Pilipinas, pwedeng gayahin ng ibang bansa. Eddie, Ang galing! Ang galing! di ba? Angas na angas yan nung panahon ni Tatay Digong na talagang tabes ang war on drugs itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Lahat naman nung sila dyan. Yan si Dan Fernandez, yan si Atrasabante, yan si Padua. Talagang bilib na bilib kay Tatay Digong. Pero ngayon, bumuo sila ng 4 na komite, pinag-isa ho nila sa isa para banatan yung war on drugs na yan. Ganyan ho kababalingbing. Yang Kaya nauso ang kwentong barbero. Alam nyo, ano, parang kumakabit kay, kay... Ayoko magbanggit eh. PH Update, hindi ko ibabanggit to si basta barbero na yun. Diba? Kaya nauuso yung salitang barbero eh, diba? Tapos talagang inapelyido mo pa. Parang kwentong barbero. Diba? Wala kasi akong effects na kwentong barbero eh. Meron ako kwento mo sa pagong. Kwento mo sa pagong. Diba? Yung tipong puring-puri ka sa mga ginagawa ni FPRRD nung panahon ni FPRRD. Diba? Nakikita mo naman na hindi lang sa prutas merong balimbing. Kontakin mo, diba? Ang barber. Kilalang kilala yan. Talagang sa pelikula, maangas, matapang, may prinsipyo. Diba? Ganda ng pelikula ni Philip Salvador. Tapos biglang ganyan. Kinokontra niyo yung war on drugs, 'di ba, barbers? 'Di ba, police 'yon, 'di ba? Police, 'di ba, yung yung ginanapan ni Philip. Correct me if I'm wrong. Sino ba si yung ginanapan ni Philip? Ano ba, tatay ni Barbers na 'yan o si ibang o yang si Barbers? Basta 'di ba? Pakilinaw lang po mga katunay, paki-comment lang. 'Di ba? Kayo pinupunan niyo yung war on drugs ni FPRRD. Pero sa mga sariling bibig nyo nang galing ang pagpupuri nyo doon sa war on drugs niya. 'Di ba? Ngayon, kung tutol kayo sa war on drugs niya, dapat since day one pa lang kahit nanunungkulan si FPRRD is kinokontra nyo na. Pero isa kayo sa mga bumibilib sa kanya. 'Di ba? Ano 'yun? Nakikipagplastikan lang kayo kay Tatay Digong nung mga panahon na 'yon. Ayoko mag-isip ng hindi maganda sa inyo kung bakit kayo kumokontra ngayon sa war on drugs ng FPRRD. Kasi para sa akin, ang kumokontra sa ang kumokontra sa war on drugs ni Tatay Digong ay may koneksyon sa mga ganon. O nasagasaan ni Tatay Digong sa mga ganon. O kumukonsente sa mga ganon. 'Di ba? Pero kung ikaw ay galit ka sa droga at ayaw mo ng bisyong yan, 'di ba? Hindi mo pupunahin o kukundinahin ang ginawa ni Tatay Digong nung mga panahon na yon. 'Di ba? Ang iisipin mo talaga is tama ang ginawa niya. Ang dami nga natutuwa sa war on drugs ni FPRRD tapos kayo hindi natutuwa. Tapos sasabihin nyo, maraming maraming napaslang nung mga panahon na yun. Natural. Hindi naman po pwedeng kausapin ng mga yun. Kung pwede bang pakiusapan ng mga pulisyon dati, di walang nangyaring ganun. Kaso nga, hindi pwedeng kausapin. Lalong-lalo na yung mga malalaking tao na may hawak ng ganyan. Siyempre, lalaban yan. Alang nga namang niraratrat yung mga pulis, sinasabi nila, "Huy, wag mo akong patamaan ng bala. Huhulihin lang kita, please."
Dapat ganun ba? Diba? Natural lalaban yan. Oh. Paulit-ulit ko yung tinatapik kasi gusto ko nililinaw ko bakit kayo galit na galit sa war on drugs ni FPRRD. Diba? Kayo. Ayoko mag-isip ng masama sa inyo. Ayoko kayong paratangan. Diba? Pero mali yung ginagawa nyo eh. Ibig sabihin, kapag merong politiko na naman na gumawa ng ganyang war on drugs na labanan ng droga dito sa ating bansa, ganyan din ang gagawin nyo sa kanya. Yung tipong ang tama ay pinaglalaban mo, ang kaligtasan ng mga tao ay ipinaglalaban mo, tapos kukondinahin nyo. Ganto na lang, para masaya na kayo sa buhay nyo. Nakaisip ako ng paraan. Kasi ayaw nyo ng ganun eh. Ayaw nyo kinokontra, ayaw nyo ng may war on drugs. O sige, di ba gumagawa kayo ng batas? Eh di gawin nyo na lang legal yung bisyong yan. Eh total, ayaw nyo namang kondinahin yan eh. Yung bisyong yan, di ba? Ayaw nyong matigil, ayaw nyong mapuksa. Yung gumagawa ng paraan para matigil yan, is ginaganyan nyo, eh, isa batas nyo na lang. Gawan nyo ng batas, gawin nyo legal. Di ba para masaya na kayo? Oo, para kahit sa mga mall, meron na niya, nagbebenta. Kasi parang gusto nyo ganun mangyari. Gawin nyo ng legal. Hindi na kayo mahiya. Yusip, nakakainis kasi. Mga asaw ni Tambalusos na yan, kaya hindi ho sila pwedeng pagkatiwalaan. Lalo na itong si Ace Barbers. Kung sino man ang kalaban nitong si Ace Barbers sa pwestong tinatakbuhan niya sa pamahalaan, dito ho sa PH Update, talagang marugdug ho nating ikakampanya yan. Ito ang banat niya noong July 4, 2017. Maaaring gayahin ng ibang bansa ang taktikang ginawa ngayon ng Administrasyong Duterte sa gera laban sa illegal na droga. Ayon kay Surigao del Norte, Rep. Robert Ace Barbers. Palakpakan. Pinagkapuri-puri niya pa no? Pinagkapuri-puri pa talaga ni Barbers, no? Na pwedeng gayahin. Eh di ngayon, hindi na si Tatay Digong presidente, hindi na pwedeng gayahin. Eh talagang wala nang gagaya sa ginawa ni Tatay Digong. Dahil may mga katulad nyo. May mga katulad nyo na kumokontra at gustong ipakulong o gustong ireklamo yung mga taong gumagawa ng katinuan sa bansa. Baliktad na ang panahon ngayon eh. Diba? Baliktad na ang panahon ngayon. Ang bida ngayon yung mga convict. Diba? Ang ipinaglalaban ngayon yung may mga nagtutulak ng bisyo na yan. Yan ang ipinaglalaban nyo ngayon. Baliktad na. Ayaw nyo nang pumupuksa. Ano ba gusto nyong isipin namin na nasa tama ang ginagawa nyo? Ang iniisip nyo yung mga lapas lang nung panahon na yon? O bakit ba sinalapas lang nung panahon na yon? Bakit? Dahil syempre, di ba, meron silang ginagawang hindi maganda, ayaw nilang tumigil. Kaya ganun talaga ang aabutin nila kasi dalawa nga ang pagpipilian nila eh. Ang makulong sila o maganon sila. So ang pinipili nilang landas yung maganon sila, lumalaban. 'Di ba? At ipagpalagay natin, no? At eto pa, hindi lahat 'yan ng mga napapaslang ng mga panahon na si Tatay Digong o utos si Tatay Digong may gawa o yung mga pulis ang may gawa. 'Di ba? Hindi nyo ba naisip na baka yung mga taong galit sa war on drugs ang gumagawa niyan? Na pumapas lang ng mga inosente na tao na sinasabi nga nilang inosente naman yan, hindi naman gumagamit yan. Yung pumapas lang ng ganun. 'Di ba? Papaslangin nila yon para iputok sa administrasyon ni Duterte noon. 'Di ba? Napaka-simple, logic. Logic tama. Napaka-simple lang. Hindi nyo magets, 'di ba? Kasi ang inaatang nyo kasi lahat puro si Duterte. Lahat si Duterte may gawa niyan, si Duterte kahit inosente inaano niyan. Kung inosente, inaano niyan, bakit lahat ng tao dito sa Pilipinas buhay pa? Sino lang ba nasagasaan ng war on drugs? Siyempre, alam nyo naman kung sino-sino. Ang galing! Di ba? Noong una talagang kulang na lang. Kulang na lang. Ang mga Duterte,
pakinangin mo ang tumbong ng mga Duterte. Lahat na Duterte noong panahon ni Tatay Digong, wala. Kaya itong mama na to, sinira ho niya ang kanyang reputasyon dito sa administrasyon na to. Nasa utak ko kasi nitong mga politiko na to, sabagay, mabilis naman makalimot ang mga Pilipino. Pagkalipas ng mga ilang taon, lahat ng kalokohan na pinagagawa namin, makakalimutan naman to. Nako ha, hindi makakalimutan yan. Siguro, kung nasa mainstream media, makakalimutan yan. Kaso ngayon, magiging paulit-ulit yan. Nagkakamali ho kayo dyan. Noong una kasi, noong panahon ng mga lolo nyo, hoy, Ace, noong kasi panahon ng mga naunang mga politiko, yang sila Defensor, yan sila Inre. Wala naman nung YouTube noon, walang YouTube noon. Kaya yung mga kalukuhan na pinagagawan nila, yung mga skandalong kinasangkutan nila, wala ho tayong record, di ba? Yung sinasabi ko, di ba? Iba na panahon ngayon eh. Malabo nang makakalimutan yan. Kaya wag na sila magpapakampante, di ba? Siguro sa ngayon, dahil, hindi, magkakakampi naman kami. Siyempre, pabor naman sa amin kung ano yung administrasyon nito. Sana nga, di ba? Hindi matapos yan. Yung kahibangan na ginagawa niyo. Hindi matapos yan. Tuwan-tuwa kayo sa ginagawa niyo, pero ang taong bayan, inis na sa inyo. Hindi na ho na pag-uusapan ngayong mga panahon na to. Hindi na ho natin na ibabalik. Ngayon, yung sinabi mo sa loob ng 7 hours o 15 hours na hearing, yung napakaliit na clip, na kung saan na-expose ang pagiging aso mo kay Tambaluslos, nakasave ho yun. At anytime na ibubukan nyo ang bibig nyo sa mga susunod na panahon, napakadali hong hugutin ng mga kabalbalang pinagagawa nyo ngayong mga panahon na to. Kumbaga may evidence na, no? The evidence is real. Akala ko nila makakalimutan natin yung pagpapakaaso nitong si Ace Barbers na nung una, todo ho siya kung makapuro dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Todo ho siya kung makadepensa sa war on drugs ni Tatay Digong. Ngayon nangunguna ho siya sa pagbira. Hindi lang talaga sa prutas may balimbing. Sa tao din. Baka naman mamaya, pag Duterte na naman ang naupong presidente, bigla kang bumaliktad na naman. Sabihin mo, uy, Sara Duterte, sana mag-war on drugs ulit tayo dahil napatino talaga yun ng war on drugs yung mga bisyo dito. Gusto ko talaga, ang gusto ko talaga, ang inaabangan ko mga katuna, yung 2028 election. Kasi gusto ko malaman kung sino dyan yung mga unang malalaglag yung tuka. Kung sino-sino dyan yung mga babait. Makikipag-reconcile. Diba? Pero alam nyo, bibilib ako dun sa taong hindi didikit kay BP Sara, yung talagang magiging mortal talaga niya, talagang yung ayaw talaga sa kanya. Dun ako sa kanya bibilib. Kasi hindi siya balimbing. Pero itong mga to, sigurado to. Kasi ang balimbing na talaga eh. Pakin mo, no, nakarespeto yung pangalan, pero ang ganda pa ng ginalapan ni Philip Salvador, tapos ganyan. Ay, na. At kulang na lang kung pwedeng pakulong na si Tatay Digong, ipapakulong na niya. Base sa pagsasalita ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa Quad Committee, kung sila lang ang masusunod, ICC, mabilis pa sa alas 4, nasa Davao na. Kung tatanungin ho yung mga walang yung congressman na nandyan sa Quad Committee, naku po. Di ba yung... halata naman kasi, di ba? Halata naman para silang mga puppet na pinapagalaw lang, di ba? Halata naman ganun eh. Kasi mga Duterte lang talaga tinututukan eh. Sino ba naman ang magiging malakas na kalaban sa 2028 kundi ang mga Duterte lang? Pero kung si halimbawa si Pacquiao, malalakas sa survey, number 1 sa survey ng presidential, tas mabalitaan ni Tam. Malamang si Pacquiao naman pag-initan dyan. O ikaw Pacquiao, diba, illegal yung pagbuboxing mo. Titirahin ng mga yan. Siyempre, mga galamay yan mga abubot yan mga alipores, mga litap-tap. Diba, malabong hindi sumunod yan. Di walang budget yung mga yan. Siyempre, diba, hawak ni Mayor ang kinabukasan ng mga yan. Hindi pa pwedeng kontrahin nila si Mayor. Kapag kinontra nila si Mayor, maa-out of the picture sila doon. O, diba? Kailangan sabayan nila si Mayor araw-araw ng hey, hey, hey! Ho, ho, ho!
Papakinabangan niyo sa December 25, no? Sa Pasko. Ho, 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 ho. Mga alagad ni Hey, 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 Ho, Ho, Ho. Dapat pangalan nito, Hey, 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 Ho, Ho, Gang. Gang eh. Hindi na quadcom. Hey, 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 Ho, Ho, Gang. Mga hongang. Anong panawagan nitong si Jed Mapilog? Justisya, di umano sangkot sa drug trade. Etong si pangalan to? Etong si Kerwin Espinosa. Anong panawagan niya? Justisya. Anong kinasangkutan niya? Self-confessed drug lord. Yung 3 inmate na kung saan hindi nabayaran ng tama. Hindi nabayaran ng tama. Ngayon umiiyak dyan sa Quad Committee. Kasi kulang daw yung ibinayad sa kanila noong ginurgur nila yung mga Chinese drug lord sa loob ng presuhan. Talagang ganun talaga mga brad. Alam nyo nang mali, gagawin nyo pa. Pero okay lang yun, mga drug lord naman yun eh. Wala ko tayong problema. Narito pa ang pagpapaliwanag ni Mr. Will Talker na siyang tila si Mr. nagpamulat sa mga mambabatas, mga loyalistang di umano'y bulag sa katotohanan. Panoorin natin ang full video. Tama! Ace Barbers! Kasi ngayon, di ba, kwentong barbero na mga pinagsasabi mo eh. Sabi na eh, di ba? Bagay na bagay sa apelyido. Tapos yung naging kasabihan, di ba? Di ba sa mga barbero kasi pinauso yan? Yung kwentong barbero. Siyempre alam natin, matapang yung barbers eh. Di ba? Sa pelikula, matapang eh. Hindi lang matapang. Di ba barbero, sa barbero nagsimula yung yung barbers. Di ba? Doon kay Philip, nagbabarbero. Talagang sanay talaga siya sa kwentong barbero. Kasi alam mo, minsan yung ibang mga barbero, nagkukwento-kwentong barbero talaga. Pero, saludo sa mga nagpapaganda ng mga buhok natin, di ba? Pero mangilan-ngilan lang naman doon yung nagkukwentong barbero. May iba, makwento. Di ba? Pag ikaw natalo sa susunod na eleksyon, malamang maging barbero ka na lang. Magpatayo ko na lang ng barbershop. Yung mga barbershop to, no? Tapos pangalan ng barbershop mo, Quadcom. Quadcom Barbershop. I-recall mo ang mga pinagsasabi mo dati. Oo. Proud na proud ka pa kay Tatay Digong. Ano sabi mo? Proud na proud Anong siya. sabi mo? Humihingi ka pa ng extension sa term ni Tatay Digong. Humihingi ng extension, no? Diyos ko, halatang yung prinsipyo mo, barbers, nabili na. Yan lahat ay kwentong barbero na lang. Oy, nako. Sinayang mo ang apelido mo. At yung pelikulang ginawa ni Philip Salvador na tungkol sa inyo, sayang. Diba? Napakaganda. Napakamaprinsipyong pelikula. No? Sinayang nyo lang lahat. Ay, ang bote mo, Ace Barbers. Tapos ngayon, ngayon, anong pinagsasasabi nyo? Oo. Napangit ang war on drugs, maraming napatay sa war on drugs, hindi. War on drugs, maraming... Kaya kasi sabi ko yung gusto nyo, kausapin? Papasukuin, kakausapin lang? Usap lang tayo, suko ka na. Please! Huwag ka na lumaban sa akin. Diba? Para naman kayong mga sira, para kayong mga tanga. Diba? Kaya nga maraming natakot dun sa bisyong yun dahil alam nila kung anong nangyayari. Lumalaban na nilalabanan na ng mga kapulisan natin talagang pinupuksa na nila ng mga panahon na yun Ang mga dagaba, ang mga peste ba sa bahay, anong gagawin mo para mawala? Di ba syempre lalasunin mo, tetegwain mo. Alam nga naman kausapin mo yung mga peste sa bahay mo, yung mga anay mo, yung mga daga. Please, umalis na kayo dito. Yung bahay ko magigiba. Uy, yung bahay ko nabubutas, alis na dito. Huwag na kayo dito. Uy, may anay. Yung inaanay na yung kahoy. Yung daming anay. Uy, mga anay, alis na kayo dito. Huwag na kayo dyan. Yung bahay ko magigiba. Uy, mga anay. Ay, gumagapang. Uy, labas ka na. Labas. Ganun ba gusto nyong mangyari noon nung war on drugs si Tatay Digong? Na ganunin lang ng mga pulis yung mga taong sumisira sa buhay ng mga kabataan, ng mga tao?
Nasabihin ng mga pulis, uy, ba't mo naman sinisira yung kinabukasan ng mga kabataan? Ba't nagbibenta ka ng ganyan? Tama na yan, tigil mo na yan, please. Pagheli na lang kita, mama. Tipla kita dede mamaya. Gusto nyo ganon? Baby? Ayusin. Epektibo ang war on drugs. Ha? Ang bobobo nyo? Kayo mismo? Kayo mismo proud na proud kayo sa war on drugs dati? Yeah. Ha? Kayo mismo? Ha? Kumbaga, sabi mo pa nga, pwede ito gayahin ng US. Ha? Diba? Bumaliktad na kayong mga balimbing kayo. Kasi nga, hindi na si Tatay Digong ang nakaupo ngayon. Wala kayong paninindigan mga Kumbaga, sala sa init lang sila, sala sa lamig. Kung saan sila may proteksyon, doon sila kakampi. Dupak kayo, lalo na ikaw is barbers. Ha? Naging ka na no? Barbie. Barbie. Sobrang nakakainis talaga yung ibang mga buhaya ngayon, mga lods. Kasi dati, puring-puri sila kay Tatay Digong. Dati, grabe. Diba? Kung bigyan nila ng appreciation ng war on drugs, talagang abot hanggang langit. Yes. Pero ngayon, pinapaimbestigahan na nila ang mga walang kakwenta-kwenta. Tapos ang witness nila, drug lord. Okay talaga. Lahat ng ginagawa nilang yan, tatatak sa taong bayan yan. Sana maging maganda resulta sa kanila yan, sa mga pinagagagawa nilang yan. Mga buhaya, no? Talagang proven and tested itong mga buhaya. Malalaki lang mga katawan pero walang utak. Buti pa! Diba? Buti pa si Congressman Richard Gomez. Yes. Diba? Talagang lantaran yung sinabi na effective at maganda ang war on drugs. At least talagang merong nagpapatunay gaya ni Kong Richard Gomez, no? Na nagpapatunay na merong kabutihang ginawa ang war on drugs sa lahat ng mga tao. Diba? Pero itong mga buwaya na to, ha? Lumaki na lang yung mga tiyan nyo. Palakihin nyo rin naman ang mga utak nyo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan natin ang video kanina na binigyan natin ng reaksyon na si PH Update at si Mr. Real Talker. Ayan mga katunay ha. Kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.